Unang tanong ko yan, matino ka ba na atheist, yes or no? Yes po, matino at nasa karunungan upang magtanong at sumagot sa mga katanungan niya rin. Yung nagtuturo na ang rape ay isang evolutionary thing, evolutionary daw na bagay ang pag-RAPE. Ulitin ko tanong sa iyo ha, yung mga nagsasabi na ang rape ay evolutionary na bagay, yan ba'y mga siraulo o hindi? Loaded question. Hindi ko po alam kung sino nagsasabi niya na Next question. No. Ganito. Wag mo nang gawin. Okay. Sabihin mo lang next question na lang. If loaded, no, next question. Agree ka ba? Agree ka ba sa mga atheist at evolutionist na sila Randy Thornhill at Craig T. Palmer na sinasabi nila na ang rape ay isang evolutionary na bagay? Evolution. Agree ka ba o hindi? Ito ang kasagutan ko dyan. I abstain to provide any Hindi regarding bro. that. Next time mo na. Hindi ka na. Ito nga Moderators po. time. Moderators time mo na. Ano muna bro? Yes or no ba yung pinagpipilian mo na? Sige bro. Ang pagsagot Must be ko po answered ng, first. ito po yung sagot ko doon. Yun Ang ang pagsagot sinasabi ko po ko ng nga, di ba? I Sinasabi ko abstain is neither. Babasahin ko tong book ni Randy Thornhill at Craig T. Palmer, mga evolutionist, mga atheista. Tumatakbo sa walang Diyos ang utak. Ang pamagat ng book nila is Rape, a Natural History of Biological Basis of Sexual Coercion. Sabi dito sa pinaka-page sa page number 2, chapter 1. One cannot understand evolutionary explanation of rape, much less evaluate them without a solid grasp of evolutionary theory. Pangalawa sa baba, sabi, the natural selection tungkol sa rape, it is a natural selection in the past. Tanong ko sa iyo, sangayon ka ba sa pinagsasabi ng mga atheists na to na ang rape ay isang natural selection at ito daw ay evolutionary foundation? Sangayon ka ba hindi? Muli, none of the above. Teka muna, sangayon hindi. Yun ang None tanong. of the above nga po. Sabi, None of the above. Kung wala yung sagot mo doon or hindi mo masagot, next question. Huwag mo na banggitin na none of the above, okay? Ngayon, itong dalawang atheists na to, na si Randy Thornhill at Craig T. Palmer, author ng book na Rape, a Natural History of Biological Basis of Sexual Coercion, which is evolutionary thing. Tanong, dapat ba tong ituro sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas? Yes or no? hindi. So itong book nila Randy Thornhill at Craig T. Palmer, atheist evolutionist, na ang pamagat ay Rape, a Natural History of Biological Basis of Sexual Coercion, which is evolutionary thing at natural selection daw ito. Ito ba, willing ka ba na ituro mo to sa anak mo? Yes or no? Ayon sa sinabi ko kanina, hindi. Hindi nga po ituturo yun sa school. Paano pa sa anak ko? Alin ang mas better ituro sa bata? Itong doktrina, itong sulat, itong aklat nila Randy Thornhill at Craig T. Palmer na ang rape evolutionary, o yung sinabi ni Paul na abstain from sexual immorality? Alin mas better ituro sa tao? Neither. So yung sinabi ni Pablo na wag mag-abstain kayo sa mga sexual immorality, ano yun? Disagree ka doon kay Paul o agree ka? Yung sinabi ni Apostol Paul sa Corinto na umiwas sa mga sexual immorality, sang-ayon ka ba doon kay Paul o disagree ka kay Paul? Okay. Sagot ko dyan, loaded question. So ang tanong ko dito, itong sulat nila Thornhill T. Palmer ng mga atheist, will the world become better kapag pag ito ang nagiging batayan sa mga educational system sa buong mundo? Sa tingin mo magiging better ang mundo? Yes or no? Ito yung pinakamainam na sagot dyan. Abstain sapagkat di ka pa nabasaan. First question, Bro James. Are you under the impression na yung mga referensya mo ba kanina ay the same stand of every atheist in the world? Yes or no? In the sense na sila ay walang Diyos, yun dapat ang natural activity at natural possibility ng atheism sa tao. Okay, so Brother James, meron ka pong 2 minutes. Go. Alright, thank you so much. Oh, God is good. Ngayon, he is arguing about monolithic, and he is saying that atheism daw ay monolithic. No, ang atheism ay hindi siya monolithic in the sense of its ideology. Isa lang ang ideology niya, there is no God. Everything is a matter of accident. Ang sinasabi lang na monolithic na tinutukoy niya, yung adherer, yung naniniwala dito, mga individual atheists at ng ibang mga atheists, they might be non-dogmatic, they might be monolithic sa kanilang sarili kasi hindi naman sila agree sa isa't isa eh. May iba sa kanila moralist pa rin, ang iba naman talagang communist, no? So wag mo i-equalize ang
ang non-monolithic na term doon sa ideology at doon sa mga tao na naniniwala. Magkaiba kasi yun. Maaring hindi kayo dogmatic sa kayong mga sarili ninyo, pero ang atheism ninyo is very downgrading na ideology yan. It doesn't support moral standards. Kasi it will contradict your ideology kapag hindi ka dogmatic. So, I do believe may mga atheists na, I'm talking about the atheist, someone who is atheist, not atheism lang. So, ang atheist, pwedeng maging dogmatic or hindi. May mga atheist na dogmatic, masyadong fanatic, na talagang galit na galit sa Christianity. At may mga atheist naman na katulad daw nito, hindi daw siya dogmatic. Wala lang akong pakialam. Pero ang atheism mo, yung kanyang nature is evil. Evil ang nature niya because it will not encourage people to be morally objective, no? At wala siyang use doon sa mga kagaya mo atheist na hindi dogmatic, walang use ang atheism mo. Your atheism is not really a real ideology. Okay. Since tanggap mo naman na ang mga atheists ay may magkakaiba ng stand, tulad nga na sinabi mo sa 2 minutes mo kanina, no? Therefore, tanggap mo din dapat na yung stand ng dalawang atheists na binanggit mo can be different and would be different to mine. Tama? Yes or no? Categorical? Yes, tama yun na ang dalawang atheists, pero nakinig ka. Ang dalawang atheists, it can be not agreeable to each other, pero yung kanilang atheism is just the same. Same sila na walang Diyos, therefore, same sila na under the reality that there is no moral objective. Someone can hurt you without any objective complaint and justice. Therefore, yung mga referensya na binanggit mo kanina, but does not represent whole atheism. It should represent all atheists kasi yung ganung thinking is bunga yun na pagiging walang Diyos. Ibig sabihin, dahil lang wala silang belief na may Diyos, gumagawa sila ng mga idea na bunga na pagiging walang Diyos, na talagang very evil, very downgrading, inhumane na mga idea. Sa pagkakaintindi mo ba sa atheism, may moralidad o walang moralidad? Wala siyang moralidad sa kanyang ideology. Maaring yung isang atheist ay nahihiya sa kabubuhan ng atheism, kaya nanghihiram siya ng morality sa mga Christian at sa mga theist, mga moralist. Pero ang atheism sa kanyang ideology ay wala siyang moral ground. It's not about moral, it's just about lack of belief sa Diyos. Are you under the impression that in order for morality to exist, it is contingent on the existence of religion? Yes or no? Yes, it should be, because religion is connected to a belief of a divine thing, and this belief of divine thing is the impression why man has a higher authority. Meron silang kinikilalang mas mataas pa na authority for all of the knowledge and understanding and moral grounds. Law-giving or from the lawgiver. Sa panahong hunter-gatherer pa lang tayo at wala pang formalized religion ang nag-i-exist sa kapanahonan yon. Therefore, walang moralidad na nag-i-exist sapagkat wala pang formalized religion noon. Yes or no? Meron pa ring morality na exist because religion is also set of beliefs and set of standards. Yung mga unang tao, meron silang sinusunod na moral conscience at saka mga moral code. Meron pa rin silang idea of justice, idea of what is not good and not right, what is good and to do good in the community. Meron silang ganung set kasi human being sila, meron silang set of those rules sa kanilang conscience kasi nga sila ay created in the image of God. Hindi atheist sa mga tao nung una. So ikaw ba, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba naniwala ka ba na ang justice ay universal o ito ay subjective? It is relativistic. Again, Prodino. Hindi sumasagot. Okay. Pamili ka muna, bro. Actually, ako, without complaint, wala pong pamamagitan. Pag may complaint, mamagitan ako. So, Okay. ang nag-complain si Brother James na mamili ka muna doon, bro, sa pinagpipilian niyo. Brother James, ulitin mo. Ulitin ko, bro, Dino, at sa mga Kristiyano, no? Tanong natin sa kanila at sa kanya, ikaw ba naniwala na ang justice ay universal? Sabihin na natin universal idea, universal dapat siya na-apply, or ito ay subjective, hindi siya pangkalahatan, subjective lang siya sa maaaring sa isang area, sa dalawang area, tatlong area, pero hindi siya para sa lahat. Naniwala ka ba na ang justice is universal or this is subjective? None of the above. Kapag sinabi ko na ang justice ay universal, agree ka ba o disagree? Disagree ako doon. Okay, so since disagree ka na ang justice is universal,
Ikaw ba, dapat ka ba maging just sa lahat o just lang sa ilan? Just ako sa mga taong Again. Kailangan ko. Ayan, Again. Objection. Okay. Paulit po. Ulitin ko sabi mo kanina, as an atheist, yung thinking mo is, hindi ka naniniwala na ang justice ay universal which is for all. Kung ganun, ang tanong, ikaw ba as a human animal na lang, kasi hindi ka naman naniniwala human person ka, as a human animal ka, no? Dapat ka ba maging just sa lahat ng tao o just lang sa iilan? Can you answer? Okay. We can be just sa lahat ng tao in relation to certain contexts and relative scenarios. So kung just ka sa lahat ng tao, no? Are you referring to universal na tao sa buong mundo? Lahat universally or iilan lang na lahat? Okay. Ang kasagutan ko po dyan is none of the above. Ang sabi mo kasi, pwede kang maging just sa lahat ng tao. Okay? Clarify ko yung claim mo. So since pwede pala na maging just ka sa lahat, yan ba universal na lahat or yan ay partial? Partial in a sense that is relative to a specific scenario or relativistic to a certain scenario. So ang sabi mo kasi, Yeah. justice mo daw is may partially na para sa lahat, pero hindi siya para sa lahat, partial pa rin siya. So kung ang justice mo is partial talaga siya sa lahat, sabi mo, yun bang justice mo na yan na para sa lahat? Ang sinasabi mong relative pa rin. Yung para sa lahat na justice mo na yan, the question is, yan ba ay law o yan ay opinion? None of the above. Ulitin ko yung standing ground mo na ang justice should be for all human being on earth, no? All human beings on earth, regardless of what kind of person. Ang tanong ko diyan is, yan ba ay oblige justice or modal justice? Nagmo-mode lang siya. Modal justice ba yan or oblige justice? Pwede po mag-request ng clarification ano yung Go. ano yan? Yung dalawang yan. Para mas naintindihan ko yung options niya. Pag sinabi nating oblige justice, obligado ka na yun talagang maging standard mo wherever you are going, anytime, anywhere. Oblige ka na ganun dapat. Or yung modal, ibig sabihin, depende sa mode mo kung maging just ka o hindi. Pero ina-apply mo siya sa lahat ng tao, pero it depends kung nasa mode ka o wala. So, tanong, yung justice mo niyan na for all, that what you're saying a while ago, it's for all, is it a modal kind of justice or it is an obliged justice? Okay. Modal in a sense that not particularly regarding the person but rather towards the scenario or context. Okay, Brother James, 2 minutes. Okay, so dito may kita po ninyo no ang kanyang contradiction, no. Bunga ng kanyang contradicting ideology na atheism, that this really is doesn't fit to human moral reality. Na kung saan yung justice niya is modal lang, nagmo-mode lang siya. So depende sa kanyang mode na siya ay maging just. Pwedeng ayaw niya, hindi niya gagawin. Pwedeng ito ay nakabase lang sa kanyang mode. So, hindi siya obliged na meron talagang ganong law, meron talagang ganong obligation. So, delikado to mga kapatid kasi ang mga atheists, they can be evil to you, they can be just, depende na yun sa kanila. Hindi sila grounded at bounded ng law. No? So, delikado sila, no? Kaya pala, ang World War II is, may mga diktador nung araw na yun. Grabe yung nangyari sa natin, yung 20th century bloody. Kasi yun nga, hindi in-apply dito yung objective justice. So nagkaroon ng mode lang, sa kanilang race lang na apply, pero sa ibang bansa, ibang race ay very evil, very oppressive at very racist, no? Kaya delikado ito. Si Matthias Nutzen, ang pinaka early 80s sa Enlightenment period, naghimok siya na magrebelde sa mga gobyerno. Bakit yun ang utak niya? Kasi nga wala siyang obligation to think that justice should be for all, no? Wala siyang ganong thinking, no? Ang thinking niya is kumbaga siya ay motivated ng kanyang isipan to do those things na walang conscientious mind at walang conviction. Kaya delikado itong ganitong ideology, lalo na pagka nakabase lang sa mode nila ang pagiging justice system. Ang justice system po ay hindi po nakabase sa mode, ito po ay para sa lahat at ito po dapat ay iiral
para sa lahat ng tao. I-expose ko dito yung contradictions mo.